Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Dahil itong si Mr. Eman ay pinayuhan, meron pong payo sa kanya si Miss Jillian. At ano nga ba yung gustong patunayan ni Eman Bacosa, no? Yan po ang ating pong pag-uusapan sa kanyang patungkol sa kanyang latest interview with ABS-CBN. Yun po yung ating pong hihimay-himayin mamaya lang, no? But before that, tayo sa akin ni Ma'am si Maria Gloria Glindro. Sabi niya, basahin mo yung itong message ko, Miss Vlogger. Puro kahangalan ang pinagagawa ng network ng GMA. Walang kwenta. Habang tumatagal, kahit kanino na nilap napakalakas ng hatak ng MJIL sa buong sambayanan. Pero ang GMA ay naging bulag kasi ang totoo, di naman kasi nila manok si Eman. Ayaw nilang i-practice ang acting workshop kasi Bisaya. Baka mapagod sila sa kakaturo. Kung ako sa'yo, Eman, wag ka na mag-showbiz, mag-boxing ka na lang. Pag naging world champion, sabihan mo yung network na yan. Tingnan natin kung sino yung mapapaluha sa huli at maglalaway. Maglalaway. Galit na si Ma'am si Gloria Glindro, no? Kasi nga naman kahit naman talaga sino mapipikon. Kapag ganyan po yung naging attitude ng network, 'di ba? Towards dito po kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kasi para tuloy ang pakiramdam tuloy ng mga netizen na parang hindi nga talaga gusto at hindi po binibigyan ng chance si Eman na mag-shine. Pero sa totoo lang para lang po malinaw sa ating lahat na ang mundo po ng showbiz ay katulad ng isang parang business din po yan, syempre. 'Di ba? So, one at a time, di naman po pwede na pagpasok ni Eman ay agad-agad na bibigyan agad siya ng maraming mga project, ganyan. Syempre, may may listing yan. Meron yan kung sino yung mauna-una. Pero kung talagang, 'di ba, totoo na yung sinabi ni Ma'am Shi, kung alam nila na ganung kalakas ang MJIL or ang Jillman, bakit hindi nila bigyan ng chance, 'di ba? Tama naman yung panawagan ni Ma'am Shi. Kaya napa-heart ako dito sa kanya pong heart react ako dito sa kanyang sa kanyang comments. At sabi niya pa, basahin mo to, message ko, Miss Vlogger. Parang parang galit siya dito for today's video. So ito na, pag-usapan na natin kasi meron pong isang interview si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, dito po sa ABS-CBN noong March 26, 2026, kung saan siya po ay in-interview at nagbigay siya ng kanyang mga saloobin patungkol sa mga naranasan niya at mga experience niya dito po sa showbiz. So, sabi po dito, sa mundo ng boxing sa Pilipinas, hindi kailangan o hindi may pagkakaila na napakalaking anino ng pangalang Manny Pacquiao, isang alamat na nagdala ng karangalan sa bansa sa buong mundo, which is very true, ang kanyang tatay. Ngunit ngayon, unti-unting umuusbong ang isang bagong pangalan na may parehong apelido, ngunit may sariling pangarap at direksyon. Yan ay si Eman Bacosa Pacquiao. Sa panayam ng ABS-CBN, ibinahagi ni Eman ang kanyang ultimate goal bilang isang boksingero ang maging world champion at magsilbing inspirasyon sa kabataang Pilipino. Para maintindihan natin yung kanyang interview, let's watch this. Right now, wala pa akong so actually, naman yung siya sa box na yung kasi, siyempre, sa may great boxer admire ng mga kabataan, siyempre, panggawan ko siyang sa makaluwag na ignore sa so, ano yung mga madalas na makalusakan sinasabi ko sa kanya minsan kasi hindi pa talaga ako sa mga ganito so nabay sa naman ako na enjoy ko lang yung mga sometimes masasabi niya is be thankful and enjoy
So yun, medyo malabo yung interview niya, no? Pero para lang maintindihan po ninyo yung kanyang interview. Doon po sa kanyang interview ay natanong po siya kung ano ba yung pangarap ng isang Eman. So, para lang po sa kaunawaan po ng lahat, si Eman Bacosa ay isang batang boksingero, no, na unti-unti siyang gumagawa ng sariling pangalan sa larangan ng professional boxing. Pinanganak siya noong 2004. Siya ay lumaki sa gitna ng iba't ibang hamon sa buhay bago tuluyang makilala bilang anak ni Manny Pacquiao. So sa kanya pong edad, siya isang boksingero. Nahilig na siya sa boxing, isang impluwensya ng kanyang ama na isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay dahil dumaan siya sa matinding pagsubok tulad ng pangungutya at paghihirap, bagay na lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Sabi niya, isa sa mga ultimate goal po ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao ay maging isang world champion at maging isang inspirasyon sa kabataang Pilipino. Sabi niya dito, gusto niya raw pong maging no one into someone. Kaya ginagawa niya po lahat. Kasi syempre, doon po sa sitwasyon ng buhay ni Eman, kasi parang nahusgahan na siya eh. Kahit hindi naman niya talaga kasalanan na siya naging anak sa labas ni Senator Manny Pacquiao, eh talagang nakaranas siya ng pambubuli, nakaranas siya ng kung ano-anong mga pangungutya sa publiko, no. Pero yun po ay nais pong palitan ni Eman, hindi para po maghigante, kundi para maging inspirasyon na despite the fact na kung ano man yung kalagayan niya sa buhay, still ay nananatili pa rin siyang positibo na magiging inspirasyon sa iba. Maaring meron pong history si Manny Pacquiao, pero may gumagawa rin ng sariling history si Eman dun po sa kanyang ginagawa, 'di ba? Isa rin po sa mga nag-strike down sa akin nung natanong, kasi ito pong interview na to very little lang siya kasi hindi natin siya pwedeng i-play. So if you want to watch the whole interview, you can find out on ABS-CBN with Eman Bacosa Pacquiao kung saan natanong siya, no. Patapos kasi siyang pumasok sa showbiz, ano daw ang isa sa yung parang ipinayo sa kanya ng mga nakasama niya sa showbiz, which is Miss Jillian Ward. Sabi po sa kanya na enjoy niya lang at kumbaga parang i-enjoy niya lang yung ginagawa niya, tapos magpasalamat siya sa maging grateful siya sa lahat ng mga blessing that she has or he has right now, 'di ba? So doon pa lang kung makikita natin sa mga statement na yan, lagi pong hindi nawawala si Jillian sa mga tanong, no. Ito po ay isa sa mga halimbawa na talagang matunog talaga ang pangalan ni Jillian at ni Eman Bacosa. Kahit gumagawa si Eman po ng kanyang history dito po sa mundo ng boxing, tapos si Miss Jillian Ward naman, 'di ba, sa mundo ng showbiz. So magtatagpo pa rin talaga yung kanilang mga landas. Biruin nyo, sino pong mag-aakala na yung isang boksingero na matatagpuan si Jillian bilang isang actress, 'di ba? Kasi parang naging way nilang GMA eh. Si Eman po yung mahanga kay Jillian from afar, 'di ba? Sabi niya matagal niya ng crush si Jillian. Kaya nung nagtagpo sila ni Jillian, talagang ginrab niya yung opportunity na ma-meet niya si Jillian hanggang sa nagkaroon sila ng constant communication at nagkita sila at sinuportahan ni Jillian si Mr. Eman sa kanyang pagbo-boxing, 'di ba? Nang pumunta siya sa Bohol para po suportahan at panoorin si Jillian doon. So dito pa lang ay talagang makikita mo na yung suporta ni Jillian kay Eman 100%, no. Talagang yung kanilang friendship hindi po ganun, hindi siya nakabase dun sa kasikatan, but siguro maaaring may nakita si Jillian kay Eman na hindi niya nakita sa lahat ng kanyang mga manliligaw, 'di ba? Yun po yung isa sa mga nakikita kung bakit si Eman lang ang tangi pong bukang bibig ni Jillian kapag po sa mga interview, kung i-describe niya nga yung so si Eman talaga yung kanyang mga tinutukoy sa kanyang mga interview. Ganon din naman si Eman, 'di ba? Sa mga interview niya hindi nawawala ang pangalan ni Jillian Ward. So kaya nga ang tanong ng marami, 'di ba, sa GMA, ano nang plano ninyo kay Jillian at Eman? Mag-iintay pa ba tayo ng mas marami pa? Maghihintay pa ba tayo ng ng kung ano-ano pang bagay, kung ano-ano pa mangyari, no? Bago pa talagang bigyan ng proyekto ng mga solo projects si Eman at si Jillian. Maganda nga yun, 'di ba? Parang sa mundo ng boxing, tapos si Jillian naman actress. So paano nila mabibigyan ng magandang material si Jillian at Eman sa isang pelikula o kaya naman sa isang teleserye na sila talaga yung bida. Pero ang pinupush ng marami, sana raw yung kay Marimar. Kasi bagay nga naman si Jillian, 'di ba? Kasi napaka-sexy ni Jillian, napakapayat, grabe. Sobrang liit ng bewang ng lola mo. Kaya naman, lang tayo, stay put lang tayo and stay positive tungkol sa kanilang dalawa. So, that's it for today.
Hello po sa lahat po ng mga fans at followers ni Miss Jillian Ward and Eman Bacosa Pacquiao. Dahil ang GMA po ay may positive at negatibong hatid no para kay Jillian at kay Eman. Yan po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, pag-usapan na natin dahil alam ko pong matutuwa kayo at meron ding konting lungkot no para sa part naman ni Miss Jillian. Pero eto na, dahil doon po sa isang interview ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, nasabi niya na isa sa mga ultimate goal niya kasi nagkaroon siya ng interview na maging isang world champion at maging inspirasyon nga sa mga kabataan. So dagdag pa niya na nais siyang maging isang mahusay na boksingero na hinahangaan mula sa pagiging walang kilala hanggang sa pagiging isang taong may pangalan sa showbiz. So isa rin sa mga kapansin-pansin kay Eman Bacosa ngayon yung kanyang malinaw na focus, yung talagang gusto niya kahit na nagsisimula na siya pumasok sa mundo ng showbiz, iginiit no, ito po yung sinabi niya, iginiit niyang kanyang pangunahing prioridad ay ang boxing pa rin pala. So which means na kahit walang offer sa kanya, as long as nagbo-boxing siya, yun talaga yung first priority niya. Ibig sabihin if he's going to or given a chance to choose kung ano yung gusto niya talaga, mag-artista ba siya or maging boksingero, mas pipiliin pa rin talaga niya maging isang boksingero. Sabi kasi niya, ayon sa kanya, iginit niya ang kanyang pangunahing priority ay boxing. At ayon sa kanya, ang kanyang focus ay nasa training at ng laban. Ang showbiz at endorsement ay pangalawa lamang. Pinipili niyang magtrabaho sa entertainment kapag wala silang laban. So which means, kung papasok man siya or magiging talagang regular po siya sa Never Say Die, kapag po meron siyang laban, aalis pa rin siya. 'Di ba? Hindi pa rin talaga siya masasabi natin na forever siyang nandun at lagi siyang babad no, sa mga taping dahil mas priority niya pa rin talaga ang pagboboxing, which is maganda kasi naganda po yung outlook na itong si Mr. Eman. Kahit ang daming mga blessing na dumarating sa buhay niya ngayon, alam niya pa rin kung ano talaga yung gusto niya at alam niya pa rin kung ano yung priority niya. Kahit ang daming opportunity dumadating sa showbiz, still alam niya kung ano ba talaga yung purpose niya at ano ba talaga yung ultimate goal niya, 'di ba? Isang bagay na talagang hahangaan mo kay Eman. At hindi lang po yun, no? Hindi rin maikakaila na malaking pangalan ng kanyang ama sa kanyang buhay. Si Manny Pacquiao ay kilala bilang isa sa pinakakilala at dakilang boksingero sa kasaysayan, isang 8 Division World Champion na naging inspirasyon. So ayon kay Eman, pinapayuhan siya ng ang kanyang tatay maging disiplinado, kumain ng tama, magkaroon ng sapat na pahinga at mag-focus sa training. Ngunit sa kabila nito, ang malinaw na kanyang paninindigan, Manny Pacquiao is Manny Pacquiao, Eman Pacquiao is Eman Pacquiao, sabi niya. Ibig sabihin, nais niyang makilala sa sarili niyang kakayahan, hindi lamang bilang anak ng isang alamat. O, 'di ba? Ang galing ng interview ni Eman, no ba? Kaya ang gandang panoorin niyo, panoorin niyo sa ABS-CBN. So, at isa yan sa mga talagang nagpahanga dito sa isang Jillian Ward kasi talagang makikita mo na may determinasyon at may focus ang isang Eman Bacosa. At isa rin sa mga masasabi nating good news para sa atin pero bad news naman kay Jillian kasi kung napanood niyo po yung akin pong updates with regards dun sa upcoming movie with Will Ashley and Mr. Dennis Trillo. So, according po dun sa source na article na nabasa po natin, na yung pinaplano po no ng GMA para dito, parang dinelay or eventually makakancel, ganun, maaaring nag-change of mind, change of plans. So, ang tinitignan natin doon, baka nagbago yung plano, hindi na matutuloy si Will, tapos si Eman yung ipapasok. Possible, 'di ba? Yun po ang natin, pag-pray natin ng mas talagang mangyari, 'di ba? Kasi deserve naman talaga ni Jillian at ni Eman na mabigyan sila ng break, 'di ba? So yung programa po na yon, kasi gano'n naman talaga. Kanya, like example po, meron pong movie na pinaplano ang isang direktor. Ngayon, kapag nakahanap na sila ng producer, nakahanap na sila na magpo-produce ng kanilang movie, mag-go through yon, 'di ba? Pero depende pa rin po sa direktor at sa mapag-uusapan ng producer kung sino yung gusto nilang mga actors. Example po, yung producer, kilala niya si Eman at si Jillian na malakas sila sa publiko. So ibig sabihin,
parang idadrop nila or magiging secondary na lang yung dating priority, pwede pa rin sila talaga magbago ng plan. Pwede pa rin magbago ng casting. Kaya nga 'di ba kapag po may mga movie or may mga serye, meron po ano yan, nag-audition po yung mga actors and actresses. Depende na lang sa klase ng actors and actresses. Kung yung actors and actresses na pinipili ay galing sa A-lister, wala na pag-uusapan, pasok yan. Kasi priority yan eh. Pero kung yun po, hindi naman po ganun ka sikat, di naman ganun kagaling din, 'di ba? I'm not anti ano ha. So, at depende din sa kagustuhan ng director at producer, pwedeng magbago yung casting na yon. So, ang ano ko po nasa isip ko, possible kaya na si Emma nang ipasok at ipalit dun po sa aktor na sinasabing makakasama at makakalab team nitong si Jillian? Kasi para sa akin, everything is possible, 'di ba? Kapag pinaintulot ng Diyos yan sa'yo, kung para sa'yo ang blessing na yan, magaganap at magaganap yan, kahit sino pang humadlang. 'Di ba? Siguro sa sobrang intense din ng prayer ng Mami at ni Paki at ni Eman, at deserve din naman talaga siyang i-bless, 'di ba? Possible na ibigay sa kanya yung project, 'di ba? Edi lahat tayo happy, 'di ba? At the same time, happy din para kay Jillian. Ang malungkot lang doon is na delay. Imbis na mauumpisa na yung movie at possible na mailabas ngayong taon, baka next year pa, 'di ba? Kasi kung madidelay siya ng madidelay hanggang sa umabot na ng ilang buwan, meron pang taping, meron pang magaganap diyan. Pag na-taping 'yan, or shooting yan, and then magkakaroon pa ng editing ng ilang buwan yan. Aabot pa ng ilang buwan bago ilabas sa publiko, tapos may marketing pa. Kailangan pa nilang i-market sa publiko. Meron pang parang nila, yung ipopromote nila kahit saan saang lugar, pupunta sila ng ibang bansa, tapos pupunta sila ng iba't ibang mga probinsya para i-promote yung kanilang movie. Ganon yun, ganon yung process, no, bago po mailabas yung isang movie. Kaya naman ang prayer nating lahat, sana nga kung sakaling mapagbigyan si Eman, ay si Eman na lang, 'di ba? Para naman mabigyan din ng break si Eman, katulad ng sinasabi ng mga Jillman at MJill supporters na hindi naman po gagaling yan kung hindi nyo isasalang, which is tama naman, 'di ba? So yun po yung panawagan ng ilang mga netizen para po kay Eman at kay Miss Jillian Ward, 'di ba? Which is deserve naman talaga nila at deserve din ni Eman at ni Jillian. Siguro ito na po yung panahon ni Jillian para bigyan naman siya ng break, kasi kung sino-sino na lang binibigyan nila ng sunod-sunod na mga project, tapos blap naman, hindi naman na bibigyan ng hustisya, 'di ba? Why not bigyan niyo ng chance si Jillian na magkaroon ng sariling movie? Ngayong nasa era na siya ng pagiging isang super dalaga na talaga, na pwede na siyang pumasok sa mas intensify at mas pinakakabog na movie, kasi parang hindi ko pa siya nakikitang nagka-movie talaga, hindi pa siya na-offeran. Although alam kong meron naman talagang ibubuga si Jillian, 'di ba? So yun po yung ilan, and I think that Eman is a blessing for Jillian, kasi tignan nyo, pinag-uusapan natin sila ngayon kahit ang daming mga bashers, 'di ba? At ang dami nag-ship kay Jillian para sa ibang aktor. So kayo po, ano nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.